the Word of God. Praise the Lord. Let's open up our Bibles in the book of Matthew, chapter 24. Hallelujah. Diyan ba yung anak ng pogi? Pakisabi nyo nga na ikuhanan ako ng tubig. Okay, Matthew 24 and verses 3 to 5. Okay. Praise God. Matthew chapter 24 and verses 24 verses 3 to 5. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. So, basahin natin sabay-sabay. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Pati ng mga hirang. Sorry. Ako pala. Sabi ko na tawag, iba yung tinutumbok. Okay. 3 to 5. At samantalang siya'y nakaupo, hindi nyo ako nire-rebuke. Praise God. Verse 3, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Last verse, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at iniligaw ang marami. Tayo manalangin, let's bow our heads and close our eyes. Lord Jesus, minsan pa man naniniwala kami na kayo po ay nasa aming kalagitnaan at kayo po, Panginoon, ang siyang mangunguna sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Minsan pa, dalangin po namin, O God, palakasin mo kaming lalo tigit na kami po ay nasa huling kapanahonan na, O Diyos. Dalangin po namin na lalo pa kami magpakalinis sa iyong harapan upang anumang oras ang iyong pagbabalik kami matagpuan mo na gumagawa ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. We need your anointing, O Lord Jesus, and the rhema of your words. Kausapin mo kami, Panginoon, by the power of your Holy Spirit, O God, not by might, nor by power, but through your Holy Spirit. In Jesus' name, we ask all these things. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. So makakaupo na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. So dito sa ating inaaral, mga kapatid, hallelujah, ay alam nyo, mayroon po akong lagi kong nababasa ito, and there are times I question itong verse na ito. At ang verse na ito ay nagsasabi, mga kapatid, na sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay siyang maliligtas. Kundi ano sabi niya? Kundi yung sumusunod. Pero ang sabi, nag-respond yung mga tao, sabi niya, Panginoon, kami ay nagbalayas ng demonyo, kami ay nangaral, nagpagaling na may sakit. Pero ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me. You who do iniquity. Magsilayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng kapampalasanan, kasalanan. So, that's my big question. Sabi ko, paano nangyari yun? Nang isang tao nagpalayas ng demonyo, nangaral, nagpagaling na may karamdaman, and yet, ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi kita kilala. So ngayon, mga kapatid, ngayong araw na ito yung tatalakayin natin. At nakakatuwa dahil that question, mga kapatid, ay nasagot exactly ng ating Panginoon. Question ko ito. Nasabi ko, bakit nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling, pero hindi siya makapasok sa kanan ng Diyos? Ang sabi pa ng Panginoon, hindi kita kilala. Oh, di ba, mga kapatid? Alam niyo, ito yung isang bagay na maraming mga tao na gumagamit sa pangalan ni Jesus. Let's say, bawa, nagpapalayas ang demonyo, pinalalayas kita, ikaw na masamang spirito, pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus. Ino-honor ng Diyos yun. Kasi pangalan niya yun.
Kahit sa may karamdaman, mayroong karamdaman ng isang tao, pinagpipray mo, pinalalayas mo yung karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tama? Inuuno ng Diyos kasi pangalan na yun. Amen? Pero bakit nasabi ng Diyos, sa huling panahon, I never knew you. Okay. Praise God. So, unahin muna natin dito mga kapatid. Sinabi ng ating Panginoon sa sinabi niya rito, sa verse 5, na sabi niya rito, verse 4, at sumagit si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Okay? So, ito yung matinding deception mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, na sinasabi ng verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So, hindi lingid sa inyo, nagbabasa kayo na meron kayong mga cellphones, nakakapanood kayo ng mga preachings, magagaling ang mga pangangaral, at talagang kung titingnan mo, talagang sasabihin mo siguro, ayoko na makinig kay pastor kasi magagaling yung mga nandito. Totoo, magagaling sila. Pero hindi pala yun minsan ang batayan, mga kapatid. Ang tinitingnan ng Panginoon is yung puso. Amen? Mayroong magagaling mangangaral, pero sa puso nila, mayroong kasalanan. Amen? Mayroon akong alam, mga kapatid, and it happens. Di ba, kilala ninyo, mga kapatid, ang isang napakagaling na isang pastor, pero nakulong. Magaling mangaral yun, mga kapatid. Pero bakit ang bagsak niya ay kulungan? Dahil mayroon siyang tinagong kasalanan. Okay? So ito yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Nangaral ang taong ito, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may karamdaman, pero mga kapatid, na-expose ang kasalanan. Okay? So hindi mo po pwede, mga kapatid, na malintang ang Diyos na outwardly, you are holy, but deep within you, sa kaibuturan ng puso mo, mayroon palang kasalanan na naglalaro dyan. So ito, mga kapatid, ay nakakalungkot dahil kagaya niyan na napanood ninyo, may nag-away sa social media. Mga false teacher. Nag-name drop siya, mga kapatid. Yun yung masakit, nagpangalan kasi siya. Ano na yun ang respect ng mga tao. Kawawa si Christine. Mga kapatid. Talaga, na halukay tuloy yung kanyang background. Bading pala. Mga kapatid. Na halukay yung kanyang background. Binackground check nila, mga kapatid. At siya pala ay, hindi natin alam kung gaano katotoo, pero yun ang lumabas. Na itong taong ito na nagbibigay ng assignment. Nagbibigay ng assignment ay transgender pala. Ano sabi ng mga tao? Lalong hindi ka pwedeng mangaral. Dahil ikaw ay isang. Hindi pwede talaga. Mga kapatid, ikaw ay isang, sabi nga, isang sheep in isang lobo in a sheep's clothing. Isa kang lobo, isa kang ano ba yung lobo sa yung isang babangis na aso, mga kapatid, na ikaw ay nagbibihis ng isang damit tupa. Okay? So hindi yun po pwede, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, you shall know them by their what? By their fruits. So diyan malalaman, mga kapatid, yung mga preachers, yung mga napapanood natin, ang mga mangangaral, kung gaano sila, mga kapatid, katotoo na naglilingkod talaga sa ating Panginoon. Diyos lang talaga ang makapagtitimbang ng puso ng tao. Jeremiah has already naisabi na ito, mga kapatid, that the heart is deceitful. Pwedeng ma-deceive ang isang tao. Hallelujah. Ang nakikita mo ay outwardly lang, pero ang inner, mga kapatid, ay yun yung pinaka-importante sa ating Diyos. Praise God. So, in these last days, mga kapatid,
paano tayo makatatayo sa harapan ng Diyos, lalo ngayong huling panahon. Kasi sa totoo lang, matindi ang deception. Binanggit na ng Biblia, in the book of Matthew 24, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So, dito ay paano ba maiiwasan ang deception? Hello? Paano maiiwasan ang deception? O paano maiiwasan tayo ay mailigaw? Number 1, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos. Hello? Kasi ito lang yung libro na puno ng katotohanan. And Jesus Himself is the way, the truth, and the life. Amen? Praise God. So, para sa ating mga kapatid na believer, sa atin, ito ang ating basihan. Biblia. Bibigyan ko kayo ng isang illustration. Yung mga tao na sa bangko at ulit-ulit ko na itong sinasabi, na ang mga taong yung mga nag-aaral ng accountancy, ipapasok sila mga kapatid sa isang bangko at lahat ng ipapahawak, ipabibilang na pera mga kapatid ay puro totoong pera. So madali na para sa kanila dahil sanay na sila na humawak ng totoong pera. So once na nakahawak sila ng peke, alam nila agad. Amen? Alam na agad nila na mataris kasi hasang-hasa, bihasa sila na tumingin ng totoong pera. So, ganun din sa ating mga kapatid, kailangan bihasa tayo na magbasa ng Biblia. Hello, kasi mangot na kayo dyan. Ang iba na kung saan ang tingin. Mga kapatid, ang pagbabasa ng Biblia, iyan po mga kapatid ang mag-iiwas sa'yo para hindi ka mag-isip sa huling panahon. Lalo, praise God, sapagkat ang librong ito ay 100% totoo. Hallelujah. We need to develop the habit of meditating the Scripture. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, huwag yung paspasan mga kapatid. Yung binasa mo, basta-basa lang may nabasa ka, hindi mo sinaulo talaga. So kinakailangan parang pagkain, ninunguya mo, ninanamnam mo. Hindi yung inakunga-akungan, dahil mamadali ka, di mo alam may tinik pala. Mga kapatid, hindi mo ninuyang maigi. Dahil paspasan, lalo siguro kung budol fight yan, nakipag-agawan ka, di mo alam yung bangus, may tinik. Dahil na, sabi mo siguro, kailangan maparami ako dito, sayang naman. Hinabunag mo talaga. Di mo alam, may tinik pala. So, ganun din mga kapatid, sa pagbabasa, natatawa kami yun. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dahan-dahan. Kaya nga sinabi na meditating o meditation, i-meditate mo talaga. Praise God. Hallelujah. Yung scriptures. Praise the Lord. So bakit kinakailangan ng meditation? Kasi pag ginamitan mo ito ng meditation, hindi mo siya agad-agad maiaalis sa isip mo. Mariretain siya. Remember mga kapatid, praise God, ang isang computer, hallelujah, computer science dyan, yung mga computer hawak nila. Di ba, kahit sa cellphone, pag may hinanap ka mga kapatid, say, paano gumawa ng bukus alam? Di ba, magpapakapagad dyan, lahat na ng klase. Kasi bakit? In-store mo doon. May nag-store mo doon. So, pag in-store nila yun doon, ikaw na naghahanap, mahahanap mo agad. Amen? Makikita mo agad yung sagot doon sa hinahanap mo. So, same as sa ating mga kapatid, gusto mo, meron kang problema, dapat hanapin mo yung tamang scripture, angkop doon sa problema mo. Amen? Hello? Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na kung ano yung problema, dapat yun yung tamang, ibabato mo sa, let's say, halimbawa, ganito, masakit ang tuhod mo, kasi masakit ang tiyan mo. Ano nangyari mo? Di ba? By your stripes, I am healed. Hindi mo ikokot yung, man shall not live by bread alone. Hindi yun mga kapatid. So, kinakailangan alam mo yung tama. Pag masakit ang tiyan mo,
Hindi mo hinahanap mga kapatid, yung medical. Tama ba, Nanay Mita? Hindi medical ang hinahanap mo pag masakit ang tiyan mo. Ano hinahanap mo? Buscopan. Ha? Ano hinahanap mo kung ikaw ay nag-LBM? Diatab. Mga loperamide. Yan ang hinahanap mo. Ganun din mga kapatid, bakit tayo nag-aaral ng scripture? Bakit sinasaksak natin yan sa isip natin? Kasi totoong mayroong demonyo. Totoong mayroong problema. So, yan po yung ginagamit ng ating Panginoon na scripture panlaban sa mga binabato sa Kanya. Diba? Ano sabi ng after na si Jesus Christ ay nag-fasting ng 40 days, nandyan na yung kaaway, nandyan ang demonyo. Sabi niya, sabi niya, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ng demonyo, kasi kaya ni Lord Jesus yun, sa totoo lang. Pero mga kapatid, yung scripture, bata pa lang si Jesus Christ, well, ito yung mga kapatid, si Jesus Christ nung baby, walang empty pa, di ba? Wala pang laman ng isip niya. So kailan lang nagkaroon ng laman ng isip ng ating Panginoon? Nung siya po ay dalalagi ng kanyang mga magulang papunta doon sa sinagoga, doon sa templo, nag-aaral ang mga tao doon. Nandun si Jesus na talaga nag-aaral, talagang pinupuno niya ng scripture ang kanyang isip. Kaya yung man shall not live by bread alone na ibinato niya doon sa kaaway mga kapatid, nasa Deuteronomy yun. Ibig sabihin, Jesus Christ came in New Testament. Pero inaral ni Jesus Christ, yung man shall not live by bread alone, nasa Old Testament yun. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, ang inaalam niya, yung strategy paano niya matatalo yung kaaway. Using God's Word. Amen? Hindi mo po pwede matalo ang kaaway na hindi ka gumagamit nito. Mismo ang ating Panginoon, inaral niya, naging masipag siya na estudyante. Kaya nga nakita, di ba? Nung nakita ng kanyang mga magulang, sabi niya ilang araw nang hinahanap si Jesus. Hindi ba kita yung pala nagtuturo? Ha? Sino tinuturuan niya? Yung mga rabay doon mga kapatid, ang galing-galing. Si Jesus Christ nakatayo at the age of, mga 12 years old, nangangaral si Jesus Christ. At ang mga kaharap niya, yung mga magagaling na tao. At ang sabi ng mga tao, saan kumuha ng karunungan niyan? Samantalang ang magulang niyan, ang tatay niyan ay karpintero lang. Saan kumuha? Very eloquent, magaling manalita. Bakit? Masipag kasi si Jesus na magbasa, hanapin ang scripture, masipag siya. Amen? At sa totoo lang mga kapatid, I was amazed sa isang, sa bagay, sa mga susunod ko na lang yan ituturo. Praise God. So, yun yung naging buhay ng ating Panginoon. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. So, dumating yung panahon, yung lahat ng inaral niya, nagamit niya ngayon. So, ano sabi ng pangalawa? Sabi ng kaaway, after his fasting of 40 days, na magpatihulog ka dyan dahil ang mga anghel, sasagipin ka ng mga yan. Ano sabi ng ating Panginoon? You shall not tempt the Lord. Huwag mong tuksuin. Hindi ibig sabihin mga kapatid na siya ay Son of God, ay magkukuman siya. Hindi mga kapatid. Iba ang ginagawa ng ating Panginoon. Alam niya yung strategy ng kaaway. Pangatlo, anong sabi ng kaaway? Yung nakikita mo dyan sa lahat ng yung nakikita mo, dahil nasa bundok silang mataas, lahat na nakikita mo na yan, lahat yan ay mapapasayo, basta sambahin mo ko. Sabi ni Satanas. Pero nung sabi ng ating Panginoon, get away. Ang sabi ng ating Diyos, ang ating Panginoon lang ang sasambahin. There's only one God that we're going to worship. Amen? Praise God. So alam ng ating Panginoon yung mga ibabato niya na mga scriptures na akma doon sa mga ibinabato. So dito mga kapatid, praise God,
When Jesus Christ is growing up, mga kapatid, He filled His mind with the Word of God. So, ganun din mga kapatid, praise God, na tayo po, dapat diligent tayo. Dapat masipag tayo. Huwag po tayo mga kapatid, na mabubuhay na isang quote and quote mga kapatid na sinasabi natin that we are a born again believer and you are not reading His words. You are deceiving yourself, mga kapatid. Kasi ang totoong born-again believer, namatay na yan, mga kapatid. Yung kasalanan na meron sa kanya, hindi na siya, mga kapatid, kundi si Jesus Christ na. Amen? Kasi kung sinasabi mo, kinukot mo, I'm a believer, and yet nakikita ka pa rin doon sa tong-itang. Ha? Kaya mo nagsabi, ano ang national na pangbansang laro ng Pilipinas? May sumagot, Tong-its. Ha? Tingnan mo yung mga bata ngayon, wala nang alam. Ha? Tong-its na raw ang pambansang laro ng Pilipinas. Nakakalungkot. Sino ang pambansang bayani? Sumagot, Manny Pacquiao. Bago nakakalungkot mga kapatid, yung mga bata wala nang alam. Tapos may nagtanong, ano ang pambansang hayop? Buhaya na ngayon. Hindi na ano mga kapatid, nakakalungkot talaga. Kailangan iba. Yan po yung dulot ng social media. Ha? Nakakalungkot yung mga naaaral na mga bata ngayon. Hallelujah. Palagpakan mo natin ang praise God. Hallelujah. So, the Holy Spirit will remind our Lord, mga kapatid, sa mga binabasa natin, may mga pagkakataon na nagkakaproblema tayo. So, dahil nabasa mo yun, yun yung ina-apply mo. Paulit-ulit na kinukot mo yung scripture niya dahil pinaniniwalaan mo. Kasi halimbawa, I always quote this verse na no weapon formed against me shall prosper. Lagi kong sinukot siya. No weapon formed against me shall prosper. Ano ibig sabihin to? Kung mayroong nag-iisip sa inyo na kulamin kayo, kung may nag-iisip sa inyo na masama, may nagtatangka na masama sa buhay ninyo, pero kinot mo yung scripture na ito na no weapon formed against me shall prosper. So hindi siya magtatagumpay. Kasi halimbawa, may nainis sa iyo, katabi mo pala, mangkukulam. Wow! Maraming mga yan, nagawa na. Yung tinusok-tusok. Tusok-tusok pala. Mga kapatid. So, hindi siya tatalag. Bakit? Kasi may scripture ka na kinukot, mga kapatid, para hindi ka taglan. Amen? So, huwag ninyong babaliwalain yung mga inaaral ninyo. Amen? Dumarating, may mga kapatiran, dumaraan mga kapatid sa financial problem. Lalo ngayon, nagkakaubusan na ng gas. Ha? Lalo ngayon, maraming pinapauwi na mga OFWs. Siyempre, ano ang mentality mo? Paano na kami ngayon? Wala nang dalam. Wala nang sarap buhay kasi maraming aalis. Tandaan natin mga kapatid, kapag alam mo yung scripture ng ating Panginoon, you have peace. May kapayapaan ka. Dahil mismong scripture ng ating Panginoon, sinasabi niya, perfect peace have they that when their mind stayed on Him. Ibig sabihin mga kapatid, wala ka, relax ka dahil kahit may mga problema ka, dahil yung kaisipan mo nakakonect doon sa source. Amen? Hello? Pag damo na nagwo-worry ka, naku, paano na kaya ito? Paano na kaya yung pambayad ko ng tuition? Paano na kaya yung pambayad ko ng utang? Pag yan ang inyong nagiging lingwahe araw-araw mga kapatid, yung worry, yan yung lingwahe mo, araw-araw, torment ka niyan. Araw-araw mga kapatid, nagpuproblema ka. Pero when the Word of God was instilled in your mind, you know
that the help is on its way. Amen? On the way na yung tulong. Malayo pa. Eh, sinasabi ko nga sa inyo, kung meron kayong mga problema, malayo pa lang ipag-pray na ninyo. Huwag yung kung kailan nandito na yung problema, at saka pa lang kayo mananalangin. Amen? Nagigets ba natin mga kapatid? May natututunan ba tayo? So, huwag natin antayin mga kapatid na take advantage. Malakas pa kayo, nakakabasa pa kayo, malinaw pang mga mata ninyo. Magbasa kayo ng scripture. Huwag yung antayin na nagkaroon na kayo ng katarata, glaucoma, at saka kayo magde-desire na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ngayon pa lang, gawin na ninyo na magbasa habang malakas pa ang inyong mga mata. Dahil hindi lahat ng panahon malakas ang inyong mata. Dahil pag na-reach na ninyo ang 40, tandaan niyo po ito, and this is true, na-reach ko ang 40, doon nag-start, napansin ko, yung Bible ko, hindi ko na halos mabasa. Good thing, kasi marami na akong naitanim. Amen. So ito yung sinasabi mga kapatid na we need to be very diligent mga kapatid in reading the Word of God and meditating the Word of God. It is useless you became a Christian and yet wala tayong panglaban. Wala tayong pananggap mga kapatid sa mga pagsubok na darating sa buhay natin. Mga kapatid, buhay ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa. Ha? Pag patay ka na, wala nang scripture na gagamitin. Pero buhay ka pa, ibig sabihin, nandyan pa ang tukso, nandyan pa ang demonyo, nandyan pa mga kapatid ang problema. So ano ang solusyon? Mayroong ang Diyos na ibinigay sa atin na pananggap. Amen. So araw-araw, huwag mong kakalimutan, mayroon ka dapat na naitanim na memory, isang verse na inalagaan mo. Kasi darating ang time, manghihina ka. Hello? Darating ang time, mga kapatid, na manlulupay-pay ka, manlalamig ka, pero may salita ng Diyos na mag-i-encourage sa'yo. Hallelujah. Pero kung walang salita ng Diyos, ayaw mo na maglingkod dyan. Huwag mo na lang problema. Wala. Kasi wala kang binanse. Ang bottom line, magbabackslide ka kasi wala kang kinapitan na pangako ng Diyos. Wala kang kinapitan mga kapatid na salita ng Panginoon na kung saan lalakas ka. Pero lalakas ka, tatagal ka sa Panginoon kung mayroon kang scriptures na meditate mo, talagang pinanghawakan mo mga kapatid, di mo na mamalayan, bumabalik yung strength mo. Amen? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Pero paano marirenew ang sa kalakasan na wala ka namang itinanim? Amen? Praise God. Hallelujah. So, kailangan natin, mga new converts natin, mga taga-aliwot, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi hindi laging malakas. Hindi tayo laging masasabing vibrant, joyful mga kapatid. Dumarating yung time na masusubok ang kalakasan mo. Amen? Praise God. Hallelujah. So, in order for us mga kapatid to avoid deception, hallelujah, especially this generation, mga kapatid, matindi ang deception in this generation and it's very serious. Ang masakit mga kapatid, itong generation na ito, maraming distraction. It is not like before mga kapatid, panahon namin na walang cellphones, walang ganyang yung mga social medias, etc. Meron kang matinding focus sa Word of God. Not until this generation came mga kapatid, na unti-unti mga kapatid na maraming distraction na naiproduce ang social media. Nakakalungkot dahil sa social media,
Ha? Hindi kagaya nun, kailangan magkaroon ka muna ng internet bago ka makapanood ng mga palabas galing Amerika, mga palabas ng kung ano man yung ipapalabas. Pero ngayon, may internet ka, may cellphone ka, ang masakit mga kapatid, dahil open ang internet, you can watch anything you want. So you need to think before you click. Amen? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ito yung nagiging ugat. Mostly, young people mga kapatid. Bakit sinasabing nanina? Dahil nauso ang mga mobile games. Hello? Mga mobile games, mga mobile legend mga kapatid. And that is the number one weapon of the enemy. Okay? Number one niya na gagamitin ng kaaway para ikaw ay manlamig sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi the more na pinifeed o pinapakain mo yung utak na mga laro na hindi karapat dapat mga kapatid, nawawalan na ng space ang ating Panginoon. Hello? Nawawalan na ng space yung utak mo, kinakain, nilalamon ng mga klase ng laro na ito mga kapatid. At ang salita ng Diyos mga kapatid ay nase-set aside hanggang sa tuluyan ng nawala. Dati, isa kang masigasig na nangangaral sa yung online na nangangaral ka. Talagang every day nangangaral ka online. Anong nangyari? Bakit ngayon nawala? Bakit ngayon mga kapatid, nasa loob ka ng church, ang hawak mo, cellphone mo, nag-AML ka pa rin. Ibig sabihin, mga kapatid, nakakapasok si Satanas. Nakakapasok. Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na papasukin ang kaaway. Na nasa church na nga kayo, nagagamit pa rin kayo. Huwag kayo magpagamit sa kaaway, mga kapatid. Amen ba? Amen ba sa mga nasa kusina? Ilakas niyo, hindi ko marinig. Ayun. So, nagagalit sila mga kapatid dahil lagi na lang akong pinatatamaan. Lagi na lang bullseye ako. Buti nga! Para maintindihan mo kapatid, may langit at impyerno, ayaw kita na mapunta ng impyerno. Dahil lahat tayo rito na pumapasok sa loob ng iglesia mga kapatid, bawat isa sa inyo na pinapag-aralan ko, kung kayo ay pinangaralan ko at hindi kayo nakinig, at least pinangaralan ko kayo, yung dugo ninyo, hindi na sisingilin ng Diyos sa akin. At least pinangaral ko yung katotohanan. Amen? Praise God. So ano nangyayari mga kapatid? Dahil unti-unti mga kapatid na ang kaaway, nakapasok na sa trono ng iyong puso. Dahil ang kaaway nakapasok na, unti-unti ka na niyang sisirain. Dahil nakapasok na mga kapatid, pati ministry mo, matadali dyan. Dati-rati, naggigitara ka. Dati-rati, nandito ka sa tambulan. Dati-rati mga kapatid, nandun ka, nag-o-online ka, tuwan-tuwa pa naman si Pastor ba? Ang lakas ng loob nito, hindi ko magawa yun eh, nag-o-online. Yan, online. Ang bihira ngayon mga kapatid, iba nang ginagawa. Kaya sa ating mga kapatid, mag-ingat tayo. Dahil mismo ng Biblia na nagsabi, huwag mong sabihin na malakas ka ngayon dahil hindi mo alam ang bukas. So anong kailangan mong gawin dahil hindi mo nga alam ang bukas? Mag-umpisa ka ng magtanim ngayon. Amen? Hallelujah! Kaya salamat sa Panginoon. Kung tayo po mga kapatid ay very diligent, kung tayo po masipag tayo, darating ang panahon mga kapatid, magtataka ka nga minsan. Bakit ko nararanasan ito? Ako nga, nagsishare nga ako ng Word of God, pero bakit ko nararanasan ito? May mga ganyan mga kapatid. At talagang masigasig na mag-post sa FB, etc. Pero isang araw, tinesting ng ating Panginoon. Titingnan ko nga kung ano yung gagawin. Bibigyan kita ng pagsubok, titingnan ko kung anong magiging attitude mo dito. And so many times, we failed the Lord. Amen? Minsan,
nafe-feel natin ang ating Panginoon. And I heard one of our sister na sinabi niya, mga kapatid, na, and it is true, nagpapagamit ka sa Panginoon. Pero, there's something, an issue, may problema sa relationship or whatever, mga kapatid, and it's true, you won't be effective. Hindi ka magiging effective. Bakit? Kasi may something sa puso mo. You're struggling, something in your heart, mga kapatid. At kahit pasa ka ng pasa sa social media, mga kapatid, and somebody else is kilala ka, and ito masakit eh. Kala mo kung sino. Pasa ka ng pasa, may mga ganyan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon, that we need to learn na habang nakakangiti ka pa, habang, mga kapatid, maganda pa yung mood mo, umpisaan mo na, banatan mo na, mga kapatid, magbasa ka na. Kasi darating ang panahon, mga kapatid, pag wala kang naipon man lang, mga kapatid, na salita ng ating Panginoon, at ninyo, there's a tendency and a big chance, mga kapatid, mawawala ka sa paglilingkod sa ating Panginoon pag hindi tayo naging maingat. Amen. Praise God. Hallelujah. Tandaan natin, we can only overcome the problem that we are facing. Ma-overcome lang natin yan kung tayo po ay masipag sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Number 2, so yung number 1 natin, magkakaroon ng matinding deception. So huwag tayong padidisip, huwag tayong padadaya, huwag tayong basta-basta maniniwala, mga kapatid. Praise God. Sa mga nagsasabing ako, yung totoo, etc. You shall know them by their fruits. Number 2, 2 Thessalonians chapter 2 and verses 1 to 3. Basahin natin ito, mga kapatid. 2 Thessalonians. Okay. Okay, pakibasa mo nga, Sister Blaine. 2 Thessalonians 2, 1 to 3. 2 Thessalonians 2, 1 to 3. Okay, nakita? 2, 1 to 3. Okay, okay, so ako na lang magbasa, mga kapatid. Sabi niya rito, okay, 2 Thessalonians chapter 2, 1 to 3, sabi niya, ngayon aming pinamamanig sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na waring bagang nalalapit na ang karawan ng Panginoon. Last verse, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban na dumating mula ang pagtalingwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. So, may binabanggit dito, mga kapatid, na yung tinatawag dito sa verse 3, na except there come a falling away first. Okay? Falling away, mga kapatid. Ito yung mga tumatalikod sa standards of God's Word, mga kapatid. Little by little, mga kapatid. Bakit may mga Kristiyanong tumatalikod? And that is the big problem, mga kapatid, sa panahon ngayon. Because they don't want the standards of God's Word. Na unti-unti, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay parang hindi na nila matake, mga kapatid. So, ito yung masakit, mga kapatid, dahil nag-attend ka ng church for many years,
Pero dumating yung panahon, mga kapatid, na hindi mo na ingatan yung paglilingkod mo sa Panginoon. At unti-unti na, mga kapatid, na yung standard ng ating Panginoon ay na-compromise mo na. Hello? Na-compromise. Hallelujah. Ang kung ano yung nakikita mo, halimbawa, you are a Christian, you are a believer of Christ, mga kapatid, sinunod mo talaga yung katuruan ng ating Panginoon, pero dumating ka sa punto, mga kapatid, na lumalayo ka na dahil mayroong, sabi nga, the grass is greener than the other side. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Napapansin mo na para bang mas maganda pa na lumabas na lang sa paglilingkod sa Panginoon dahil mayroong pang mas maganda. And those are the so-called false riches. Hello? False riches, mga kapatid. So, marami nang tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, marami ako nakita na lumayo sa paglilingkod sa Panginoon ng mga tao dito, they go bankrupt. Hello? They go bankrupt. Bakit? Kasi, lagi natin sinasabi, nasabi ng ating Panginoon, you can do nothing without me. Wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin, sabi ng ating Panginoon. Kagaya ng isang sanga, mga kapatid, pag binali mo yan sanga na yan na nakakabit sa puno, mga kapatid, pansinin mo, ilang araw lang natutuyo na yan. Bakit? Kasi wala ng source, wala ng nutrients na pumapasok doon sa hiwalay na sanga. So, ano mangyayari dyan? Matutuyo ang katapusan niyan, panggatong. Tama ba, mga kapatid? So, kung tayo po ay unti-unti nang humihiwalay sa ating Panginoon, naranasan mo, you have seen and taste the goodness of God, at ngayon humihiwalay ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon, mararanasan mo ang kaguluhan. Mararanasan mo, mga kapatid, ang kawalan ng kapayapaan. Bakit? Saan mo ba matatagpuan ng kapayapaan? Kay Prince of Peace. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So kapag lumabas ka, lumayo ka sa source ng kapayapaan, puro kaguluhan ang aabutin ng buhay mo. Laging magulo ang buhay mo. Kasi lumayo ka sa prinsipe ng kapayapaan. And I've already mentioned this so many times. The moment na lumabas ka sa iglesia ng ating Panginoon, hindi yung INC. This is the church of God. The moment na umalis ka, humiwalay ka sa ating Panginoon, mananatili ang kapayapaan sa church na ito, mananatili ang pag-ibig, mananatili, mga kapatid, ang pagpapala nandito sa loob ng church. But the moment that you go away and you want to do your own thing, mga kapatid, hindi yan sasama sa'yo. Okay? Natatandaan niyo ba yun na tinuro ko? Hindi yan sasama sa'yo pag ikaw ay humiwalay sa Panginoon. Kaya ano mangyayari, mga kapatid? Nandyan ang kaguluhan, nandyan aburito ka lagi, nandyan wala kang kapayapaan. Kasi humiwalay ka sa ating Panginoon. At hindi po pwedeng lumabas ka, sasama si Prince of Peace, sasama yung peace, love, joy, long-suffering, goodness, gentleness, etc. mga kapatid, hindi yan sasama sa'yo. Amen? So, praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, dito lumabas yung tinatawag na, yung sinasabi ko kanina, na bakit ang mga tao na nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may karamdaman, pero sa huli, mga kapatid, in Judgment Day, sinabi ng ating Panginoon, I never knew you. Hindi kita nakikilala. Lumayo ka, sabi pa ng Panginoon, kayo na gumagawa ng kasalanan. So, there is sin that you never dealt with. Hindi mo inaayos. So, masasabi natin, mga kapatid, na nasa ministry, pero hindi yung ministry, mga kapatid, ang importante. Ang importante, ikaw at ang Panginoon. Okay, yung meron kang talent, nagagamit ka,
Nagagamit ka nagpipreach, nagagamit ka na tumutugtog, nagagamit ka as sa worship team, mga kapatid. Pero hindi po yun, mga kapatid, ang pinagbabatayan ng ating Panginoon. Hindi yung galing. Hello? Hindi yung galing, kagaya ng meron tayo naging bisita na ang sabi niya, maraming magaling sa kanila. Pero hindi kasi yung galing lang ang tinitingnan ng Lord. Hindi yun, mga kapatid. Hindi pwede rito yung galing. Ha? Ang hinahanap ng ating Panginoon is yung mayroong kang constant yung relationship mo na hindi ka nakikita ng mga kapatiran pero constant, persistent ka sa ginagawa mo. Kasi pwedeng ginagamit ka sa ministry pero at the same time, gumagawa ka ng kasalanan. Hello? Yung mga nasa taas na walang participation sa pagluluto, baba po kayo dyan, mas malakas pa kayo sa boses ko. Hello? Yung mga walang participation dyan, pwede po kayong bumaba. At ang kape, tapos na yan, kanina pa yan. So yun yung mga kapatid, na tayo po ay hindi lang tayo magaling sa likod ng pulpito. Dapat kahit nasa baba ka, from Monday hanggang Saturday, you are consistent. Amen? Hindi yung paglinggo ka lang. Amen? Matino tayo sa harapan ng Diyos. Matino tayo, mga kapatid, pag nandito lang tayo sa church. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, mga kapatid, doon tayo tinitingnan lalo ng Diyos, hindi lang yung linggo. Amen? So, hindi lang yan, mga kapatid. So, napaka-importante, mga kapatid, yung ikaw at ang Panginoon. Dahil at the end of the day, sa judgment, mga kapatid, ayaw mo at ayaw ko na marinig na sabihin ng Panginoon, I never knew you. Hindi kita nakikilala. Bakit? Kasi mayroon pala something sa atin hindi natin inaayos. May something in us, mga kapatid, na tayo pala ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. And there are times that you are justifying your sin. Hello? Gina-justify natin. Bakit ko ba? Alam niyo, ito'y mahirap. Yung nangangaral ang pastor, nangangaral, hindi ka nakikinig. Yung nangangaral, ay, para sa iba yan, hindi yan sa akin. Alam niyo ba, mga kapatid, napakadelikado yan. Na kapag nangaral ang pastor, at you kept on ignoring. Anong sabi ng Biblia? Itutulak ka ng Diyos sa delusion. Itutulak ka ng Panginoon. Ano yung delusion, mga kapatid? Kasi you are not embracing the truth. Hindi mo niyayakap ang katotohanan. Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Panhahayaan ka ng Diyos, itutulak ka na paniwalaan kung gusto mo ng paniwalaan. Hello? So yun yung nakakatakot, mga kapatid. Na every time we heard preaching from online, mga kapatid, sa church, nakakapakinig tayo ng preaching. And yet, we ignore. Ay, hindi yan para sa akin. Mararamdaman mo na kinakausap ka na ng Panginoon. Mararamdaman mo yan. At hindi ka nakinig. Sumuway ka pa. Itutulak ka ng Diyos doon sa delusion, mga kapatid. Ito yung, di ba, ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Hahayaan ka ng Diyos na paniwalaan mo ang kasinungalingan. Dahil ayaw mong makinig. Hahayaan ka ng Diyos, paniwalaan mo yung kasinungalingan. So, napaka-importante that we need to embrace the truth, mga kapatid. Praise God. Palakpakan muna natin ating Panginoon. So, ito yung the most scary verse in the Testament, in the New Testament. Basahin natin para alam natin, mga kapatid. 2 Thessalonians pa rin. And chapter 2, verse 10. Okay, sabi niya rito, at may buong daya ng kalikuan sa nangagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas.
Ito yung mga kapatid yung sinasabi ko. This is the very scary verse dahil ang sinasabi rito mga kapatid na yung deceivableness of unrighteousness, ipaparanas ng Diyos yan sa tao na matigas ang ulo, sa tao na hindi nakikinig, sa tao na ayaw niyang yakapin ang katotohanan. So, ito po yung gusto ng ating Diyos mga kapatid na tayo po ay manatili na mahalin natin yung katotohanan. Our only hope is that God will protect us from the deception even in these last days. Maraming deception. Okay, so dito may sinasabing Ephesians mga kapatid that our lust will deceive us. Lust of our flesh mga kapatid. Ito po yung sinasabi na it says, this is good for me when it will destroy me. Kailangan ng discernment dito mga kapatid. Akala natin okay pa. Akala natin, ay hindi, okay lang naman yan. Maiintindihan naman ako ni Lord na tumaya ako sa loto para magkapera ako. Para meron ako maibigay sa church. So that's deceitfulness of riches mga kapatid. Sino rin tumataya sa loto? May tumataya po ba rito? So ito yung mga kapatid na hayaan natin dumating yung blessing ng Panginoon na galing talaga sa Kanya. There are times mga kapatid na minsan hindi binibigay sa atin ng Panginoon yung mga matitinding blessing kasi alam ng Diyos, baka mamaya binigay ko sa iyo na wala ka sa church, hindi ka na mahagilap. Nandun ka sa mall, nandun ka sa, pupunta ka, nag-around the world ka na. Hindi ka na makahagilap sa church. So minsan it will destroy us. Okay, what else mga kapatid? Hallelujah. Sexual lust mga kapatid, it will give you pleasure, but it will ruin you. This is for those mga kapatid na mga young people, or kahit hindi young people mga kapatid, na they are, what do you call this? They are justifying mga kapatid. Bakit yung iba nagsasama, di pa nga sila kasal, nagsasama na sila, pinagpapala naman sila. Yun ang alam natin. Pero ang Diyos, may tamang panahon siya. Amen? Kung ano ang tinanim, may aanihin. So you cannot escape the consequences of what you are doing. Hindi tayo makakalabas, hindi tayo, papatawarin tayo ng Diyos. May kapatawaran na available, na ibinibigay ng Diyos sa atin, but you cannot escape the consequences. Hello? Remember David, mga kapatid, he is the man after God's own heart, malapit sa ating Panginoon. Pero nagkasala siya, ano kasalanan niya? Adultery and murder. Dalawa mga kapatid ang kasalanan ni David. Kaya nga mga kapatid, itong nangyari na kasalanan na ito ay inawit ni Haring David. Yung awit na sinasabing, create in me a clean heart and renewed a right spirit within me. Pinatawad ba siya? Yes, pinatawad siya ng ating Panginoon. But he cannot escape the consequences. Ano nangyari? Napunta sa anak niya yung mga problema. Na ginawa niya ang umani mga anak niya. Amen. So, you cannot escape the consequences of our wrongdoings. Hindi natin matatakasan ng Diyos. Kapag tayo ay nagkasala, mayroong hindi kasi pamalo ang tawag doon eh. Mayroong nakasunod dyan na, kumbaga mga kapatid, sa batas, pag halimbawa tayo po ay nagda-drive without license, without helmet, ano pa? You are driving, you are drunk. Lasing ka. May mga karampatang parusa yan. Tama po ba? May nakalagay na mga dito yung tinatawag na penalty. Amen? May mga penalty yan. Ganun din sa harapan ng ating Panginoon. You cannot escape the consequences of your wrongdoing. Aanihin at aanihin mo yan. Kaya nga sabi nga nila, huwag ka nang mangutang para wala kang babayaran. Di ba? Huwag kang mangungutang para wala tayong babayaran. Kasi kung
gumawa tayo ng kasal. Sin is very expensive. Tandaan natin mga kapatid, napakamahal ng kasalanan. And it cost the life of our Lord Jesus Christ. Pumunta siya dito para iligtas lang tayo. Na wala naman tayong kakwenta-kwenta. Sa totoo lang. Pero, because of His compassion and His great love for us mga kapatid, iniwan niya ang langit mga kapatid, tubusin lang tayo sa kasalanan at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Diyan po talaga ang ating Diyos ay matindi ang kanyang pag-ibig. Pero tayo po ay lagi niyang pinapaalalahanan. Ang ating destination, walang iba kundi langit. Amen? Destination natin ang langit mga kapatid. So tandaan natin, kapag yun ang destination natin, kinakailangan pagsumikapan natin na marating talaga yung destination na yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, hindi ibig sabihin mga kapatid na tayo po ay believer. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, na it doesn't mean that you are a believer ay hindi mo mararanasan yung deception. Okay? Just like yung tinuro ko na kanina, na sinasabi niya rito mga kapatid, na kinakailangan alam mo yung totoo para makaiwas ka sa deception. Praise God. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord Jesus. So why God allowed them to believe what is false? When God is truth. Ito yung sinasabi ko kanina. So, sa atin mga kapatid, ay if we kept on ignoring sa mga late na dumating, if we kept on ignoring, lagi natin hindi pinapansin yung pangangaral, yung mga bagay na tinuturo sa atin ng ating Panginoon, hindi natin sila pinapansin. And that's the thing mga kapatid, na yung deception ay talagang malaya siya makakapasok sa atin mga kapatid. At dito ay yung Holy Spirit mga kapatid, when you are being filled with the Holy Spirit of God, it will point out very easily mga kapatid. Ipo-point out niya yung kasalanan mo agad-agad. When you are very close to God, madaling i-point out ng Diyos, anak, itong kasalanan mo. Anak, ito yung nagawa mo. Napakabilis. Bakit? Kasi you're very close to God. Pero kapag tayo po ay naging manhid na, numb, you are already numb when it comes to sa mga bagay mga kapatid na nagkasala ka and you kept on ignoring, manhid ka na. Na kahit anong pangangaral sa'yo, hindi mo na iniintindi. And that is the biggest deception mga kapatid. Kasi wala na magagawa ang ating Panginoon. Kundi hayaan ka na niya, itulak ka na niya, paniwalaan mo na yung kasinungalingan. Because you're going to justify anyway your sin. I-justify mo eh. Na sinasabi mo, bakit si ganito? Yumayaman. Parehas lang naman kami, born again believer na nakakilala sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, siya nga pinagpapala, nananalo sa waiting, nananalo sa loto, nananalo sa tong-it. Hindi gawin ko rin, magsasabong na rin ako kasi ang laki ng panalo. Church, hallelujah. When you are no longer convicted, you're no longer convicted, wala na yung sinasabihan ka, ay, oo nga Lord, sorry, hindi ko nagagawin. Pag wala na yun mga kapatid, sorry to say, you are already being pushed sa delusion na sinasabi ng ating Panginoon. Hayaan ka na ng Diyos, paniwalaan mo ng paniwalaan mo. And because you are no longer embracing the truth, bahala ka dyan. And the judgment will come, I never knew you. Depart from me. Lumayo ka sa akin, kayo na gumagawa ng katampalasanan. Amen? So, we need to be always embrace the truth, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
So, ito pong nangyayari mga kapatid in these last days, matindi ang mga nangyayari sa paligid natin, dumagdag pa ang social media, dinagdagan pa nila mga kapatid, na nagpapahirap sa kalooban ng tao, magkakaubusan ng gas, mag-stock na kayo ng pagkain, mag-ipon na kayo, ilabas niyo ng mga kaperahan niyo sa bangko, lahat na lang mga kapatid ang nangyari ngayon sa mga tao. Gumulo ang isip nila. Nandyan na raw ang missile, sasambugan na tayo mga kapatid. Alam niyo, natatawa ako kagabi dahil kausap ko yung kapatid ko na nasa Taiwan. Kumusta ka na? Sabi ko, eto, okay pa rin ako. Kulang na lang itong alaga ko. Ay dalhin ko na sa Iran. Nadalhin na raw sa Iran dahil perwisyo itong alaga ko, sabi niya. Hindi ko naaantay pumunta rito yung ballistic missile. Ibagpaano ko na siya dun sa... Nakakalungkot niya. Praise God. So, dumagdag pa yung mga ganyang bagay mga kapatid na nagpapanik ka dahil paano na yan? Mauubos na yung, nagsala na yung mga gasolinahan. Wala nang darating na mga good, mga products, mga goods, mga canned goods. Yung mga tinatangkilik ninyo, pinapahid sa mga mukha ninyo, magagaling pa ng Amerika, galing pa ng Russia, Iran mga kapatid. Wala na. Paano na yung mga mukha ninyo? Yung mga, nakakalungkot yan mga kapatid. Yung iba dyan, yung mga nagpupulay ng buhok. Paano kung wala ng pangkulay? Ano yung pangpupulay na ninyo? Kasi wala nang supply mga kapatid. Lalabas na yung mga natural na puti ng buhok ninyo. Kaya ako ayoko na magkulay nilalabas ko na talaga. Amen! Praise God! So, maraming nalulungkot dahil yung mga supply mga kapatid ay mai-stranded. Bakit? Walang gas. Kaya wag muna kayong mag-aasawa, mga young people. Kasi yung diaper nandun pa sa Manila. Hindi may travel dito. Ang gatas, mahal. Ang isang lata mga kapatid nagkakahalaga ng 20,000. Sige nga, mag-isip kayo. Dalawa lang yan. Kayo ang kukuha maglalakad, gagamit kayo ng scooter. Mga kapatid. So, maraming nagpapanik. Maraming ang nag-worry. Pero ang sabi ng ating Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung hindi ka nagma-Matthews, Matthew 6:33, amen. Kung hindi ka nagma-Matthew 6:33, wala. Nanginginig ka na sa takot, sa panik mo. Pero hanggat nagma-Matthew 6:33 ka pa rin mga kapatid, there is nothing to worry. Amen. God is able to supply. Ginawa na nga niya ng pandemic. Hello? Pandemic mga kapatid. Kabila ng ayuda. Naranasan niyo bang nabigyan ng ayuda? Ba't hindi kayo nakangiti? Naranasan ninyo kabila ng ayuda. Ako, pinagpala ko. Ang peanut butter ko mga kapatid ay talaga naman. Hallelujah. Di ko na malaman mga kapatid. Maya't maya, 20 kilos, 30 kilos. Pagod na pagod ako kakagawa ng peanut butter. Ibig sabihin, ang economy ng Diyos ay iba sa economy ng mundong ito. Amen po ba? So, pinagpala ko. Dami kong pera ng pandemic mga kapatid. Dami kong bigas. Kaya huwag kayong mag-alala. Hayaan ninyong sabi nga, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. Hayaan mo siya magproblema yung bukas. Amen. Pero, meron na ba kayo nabili? Meron na kayo nabili? Alam niyo, naalala ko, ito nung last night, meron kaming prayer meeting. Naalala ko lang, during Y2K, kung naalala niyo pa yung Y2K, at during Y2K, mga kapatid, sabi nila, mag-shutdown ng lahat, ang mga computer, lahat ng system, mag-shutdown. So, ang nangyayari, pag mag-shutdown lahat ng mga yan, magkakaroon ng gutom, and etc. At ang tanong sa amin, anong nabili nyo? Ang nabili namin, isang pakete, mga kapatid, ng kandila at isang puspuro. Anong iimbakin namin? Wala naman kami pera pambili. Hello? Anong iimbakin namin? Wala. Kaya mga kapatid, God is the one who holds our tomorrow. Amen.
He is the one who holds our tomorrow. Kaya you have nothing to worry. Stand still and see the salvation of the Lord. Yung mga Israelites, di ba naalala ninyo? Takot na takot. Ikaw, Moses, dinala mo kami dito sa wilderness para patayin kami. Nandyan na yung mga Egyptian. Huhulihin na tayo. Ang dami nang sinabi, puro negative. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang negative kasi. Ay, mga negative dyan. Anong sabi ni Moses, mga kapatid? Anong sabi ni Moses sa mga Israelitang negative? 10 beses nakita ninyo ang milagro, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong pananampalataya. Ganun tayo, mga kapatid, na lumiliit ang Diyos natin kapag nandyan na si problema. Na imbes na i-magnify natin, paglakihin natin ang Diyos sa ating kaisipan na the Lord is able to supply all our needs according to His riches and glory. Wala. Nakanganga tayo. Nag-aantay ng kung anong mangyayari. Gamitan mo ng scripture, mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So, thank you, Lord. So, Matthew 6:33 is the only antidote. Yan lang po, mga kapatid, ang solusyon kung gusto mo na maranasan ang kasaganaan ng ating Panginoon. Maranasan mo ang lahat ng desire na nais ng Diyos na maranasan mo. Matthew 6:33. Amen. Praise God. Hallelujah. At kahit ang buong mundo, mga kapatid, nakakaranas na ng gutom, He will meet your need. Amen? Imimit ng Diyos ang pangangailangan mo. Thank you, God. Hallelujah. Mayroon po akong isang storya, at last na po ito. Mayroon isang preacher, mga kapatid, at siya po ay nagtatrabaho sa Navy siya, mga kapatid. Indian Navy. So, ito pong tao na ito, mga kapatid, ay kumikita ng sobrang sweldo, mga kapatid. At pakalaki ng income niya sa Naval Force, mga kapatid. At mayroong isang scripture na tinamaan siya, mga kapatid. Sino ito? Si Young Rich Ruler. Young Rich Man, sorry. Yung binata na napakayaman. Anong sabi ng binata sa ating Panginoon? Rabbi, ano ba ang gagawin ko para mapasok ko ang kaharian ng langit? Ang sabi ng ating Panginoon, ibenta mo yung mga ari-arian at sumunod ka sa akin. Nalungkot, mga kapatid, yung binata. Dahil siguro, marami siyang pera talaga, bilyonaryo siguro siya. Pero nung sinabi ng Panginoon, sabi niya, siguro sa isip niya, magbira, ngayon lang kami nagkakilala dito. Ang gusto niya, hindi pa lang sinabi kahit man lang sa 10% ang kukunin lang niya. Ang gusto niya lahat, ibigay ko. Ibigay sa mahihirap. Ay, ayoko na maglingkod sa iyo, Jesus, kasi uubusin mong pera ko. Nalungkot, mga kapatid, yung binata. Kaya sabi ng ating Panginoon, mas maigi pa makapasok ang kamelyo sa needle's eye, mga kapatid, kesa sa young ruler na ito. So, the point here, mga kapatid, itong naval officer na ito, kung nabasa niya yung scripture na yun, mga kapatid, lahat ng pera niya sa bangko na tinatangkilik niya, binidro niya, inempty niya ang kanyang bank account. At anong ginawa niya? Binigay niya sa mga churches. Ito muna, baka sabihin niyo, at tigabay ko pagpapasko. Ay, paway ko yung kwarta. Bahala kayo kung nahipo ang puso niya. Ang sinasabi ko, itong tao na ito, nahipo ang puso niya. Nilabas niya lahat ang pera niya, binigay niya sa mga gawain, mga kapatid. At ang sabi niya ay ito, mga kapatid, nang ginawa ko ito, hindi ako pinagkulang ng Diyos. Naging pastor siya, marami siyang pinagawang church, never na siya ay humingi ng tulong sa tao. Sinong supplier? Si Lord. Kaya, mga kapatid, we have nothing to worry, mga kapatid, sa mga bagay-bagay. Kagaya ng, sabi nga, ang napaka-importante lang daw ay damit at pagkain. Damit at pagkain.
Kasi when you have everything, mga kapatid, you will turn to be greedy. Hello? Magiging greedy ka. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon, mga kapatid, that we should not worry about these things. Praise God. Sabi ko nga, kung mag-iipon kami ng 20 kabanes na bigas, hanggang kailan yan? Hanggang kailan mananatili ang bigas? Saan aabot ang 20 kabanes mo? Hanggang ilang taon aabot yan? So, nagtapaisip ako, mga kapatid, dahil as a human, mararamdaman mo talaga yung panic. But when you have the Word of God, you turn it over to God. Lord, bahala ka na. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin. We are still human, mga kapatid, in human flesh. And you have this mentality na mag-worry. But turn your worries to our Lord Jesus Christ because He will sustain. He will sustain. Minsan nga, yung hinihingi mo, ina-advance pa ni Lord. Ewan ko kung naranasan niyo yan. Ina-advance na ng Panginoon na ibinibigay sa'yo just to prove that He is the God who is still on the throne. Amen? Praise God. Shall we all stand? Hallelujah.